Mayor Vico Sotto. Magandang hapon, isang mainit na hapon sa ating lahat. Historic occasion po ito, no? Siguro magandang magbalik tanaw din tayo at balikan natin at parang may appreciation, no? May konteksto po ang bawat isa kung paano po ba tayo nakarating dito sa groundbreaking ng ating PCCH, noon ang tinatawag nating PCCH, ang ating Children's Hospital. Ano ba tayo nagdesisyon at nakarating po dito sa punto kung saan i-renovate na natin at i-convert papuntang isang general hospital. Kung maalala po natin, nung una pong tinatayo ito, kung maalala ninyo, wala pa naman po ako noong panahon na yun. Hindi ko po alam kung naalala ninyo ako, sa kwento ko na lang po rin nakuha, no? Pero nung una pong itatayo ito, may mga tumututol din po. May mga sa paligid po dito, ayaw magkaroon ng ospital dito for whatever reasons. Marami rin naman ng supportive, pero may ilan po na tumutol. Hanggang sa naitayo yung ospital, nakita natin, naging maganda ang ospital natin. Maraming naserbisyuhan na pasyente sa lungsod ng Pasig. Maraming naserbisyuhan na bata na Pasigenyo, na Batang Pasig. At nung dumating po ang taong 2020, ayun po, nagbago ang buhay ng bawat isa sa atin. Nagbago ang buhay ng bawat isa sa buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, dahil po sa pandemya. Naalala ko po, nag-meeting po kami nandun si Dr. Morete, si Dr. Sabare, si Dr. Castro, Dr. Panaligan, Dr. Santos, at ilan pa sa mga staff natin. Nag-meeting po kami noong March 2020. Nung panahon na yon, may community quarantine na rin. Pero hindi pa ganun kahigpit yung community quarantine. Hindi pa siya enhanced community quarantine. Wala pa yung mga ECQ, MCQ, BBQ, lahat ang nangyari sa atin. Wala pa yung mga yun. Community quarantine pa lang yung tawag. Hindi pa ganun kahigpit. Nag-meeting po kami sa Medical City. Kasama po ng, kung di ako nagkakamali, 14 private hospitals. Kasama Medical City, Tri-City, may mga iba pa. May mga iba rin, may ilan din na hindi Pasig. Dahil, yun nga, projected na nung puntong yun, nung mga panahon na yun, mid-March siguro. Di talaga natin alam ang mangyayari, pero pinoproject nga ng mga eksperto na magiging malala talaga ang sitwasyon. So nag-isip tayo, ano ba yung mga pwede natin gawin? Paano natin naagapan ang sitwasyon? Ano yung mga pwede natin gawing adjustment? May mga kailangan ba tayong kagamitan? Gamot? Wala namang gamot ang COVID talaga, lalo na nung panahon na yun. Staffing, ano bang kailangan natin gawin? Habang nakaupo po ako doon sa harapan, pinapanood ko yung presentation ng mga doktor ng Medical City. May pumasok sa utak ko na ideya na nakuha ko rin naman sa ibang bansa. Para meron tayong dedicated COVID referral facility or COVID referral center sa lungsod natin. So nag-isip ako, nag-research ako on my own ng konti. Hanggang sa kinonsulto ko na po yung mga doktor natin. Magandang ideya ba ito o pangit na ideya? Ay ko, okay lang. Kung hindi siya maganda, sabihin nyo sa akin, hindi natin gagawin. Inunsulta rin natin yung mga kaibigan natin sa sina Dr. Ramos ng Medical City. At nagustuhan nila yung ideya at sinimulan po natin yung plano. Kung maaalala po ninyo, yung 3 points natin kung bakit tayo magko-convert papuntang COVID Referral Center, bukod yung para makabawas sa cross-contamination, ma-maximize yung resources, yung logistics, mas madali. So nagbuo na tayo ng team. Ayan, si Dr. Sabare po, ang nanguna po sa team na yan. Of course, nung panahon na yun, gaya nung gaya naman po talaga, pag may gagawing pagbabago, may papalitan ng konti, o may gagawin ng kahit bagong programa, may iba po na medyo tumutol nung una sa pagtatag ng COVID Referral Center. Naiintindihan ko naman po sila, nauunawaan po natin. At ako rin naman ay may apprehension, so may pag-aalinlangan dun sa pag-convert natin. Pero sa dulo, long story short, fast forward po tayo ng konti, nakita po natin na nakatulong yung desisyon natin kahit medyo kontrobersyal nung una. Naalala ko, pupunta pa po ako dito, kinausap ko yung mga tao dito sa paligid. Pumunta pa ako dito, kinausap ko yung mga HOA sa paligid para kumbinsihin sila na okay lang yan. Siyempre, para hindi rin sila kabahan. Inausap ko po yung mga doktor natin, both from mga ER doctors natin, yung mga doktor po natin dito sa PCCH. So again, fast forward natin, mahabang usapan po ito, pero fast forward natin, tinatag natin ang COVID Referral Facility.
dumaan ang COVID, dumaan ang pinakamahigpit na lockdown, dumaan ang first wave, second wave, third wave, at di ko na maalala kung ilang wave ba yung COVID na yan. Parang 4 yung major waves natin, no? Dahil po sa pagtatag natin ng COVID Referral Center, marami pong buhay ang nasalba. Marami pong natulungan ng mga pasyente. Pati mga ibang department head natin mismo, dito po na-confine at pare-pareho po sila ng sinabi sa atin. Siyempre, bukod dun sa in-implement natin yung no balance billing, ay pare-pareho po silang sinabi sa akin. Lahat sila, paglabas, ang sabi po nila ay natuwa po sila, hindi dahil nagka-COVID sila, kundi natuwa po sila dahil maganda yung serbisyo na pinakita po ninyo dito sa ating PCCH COVID Referral Facility. Mga nurse po natin, mga medical professionals na nag-duty for 48 hours straight, 72 hours straight. Kung wala pa yung karelyebo, higit pa ron ang duty. Talagang hindi nating makakalimutan yung sakripisyo na pinakita sa atin ng mga medical frontliners po natin. Kaya sa inyo po, maraming salamat. Samot-saring sakripisyo, pagsubok ang pinagdaanan ninyo. Pero sa dulo, kinaya po ninyo lahat. Ngayon po, ay nung patapos na yung pandemya, papunta na tayo dito, siyempre pinag-isipan din natin. Alam mo, sa totoo lang, miracle po yung ginawa natin. Sabi nga ni Doc Joey, nung nagsimula po tayo, bago magsimula ang pandemya, nasa 64 beds lang po tayo. 64 beds. Masagsagan ng pandemya, nagawa natin 100 plus na doble natin ang capacity during the pandemic. Miracle po yan dahil po sa inyo yan. Siyempre, dahil naging COVID Referral Center siya, nag-cater tayo ng mga adult patients. Well, karamihan naman ng COVID ay adult patients. So nung patapos na yung pandemya, medyo nagno-normalize na, nag-isip na tayo, ano na ang gagawin natin? Siyempre, ang default option ay bumalik tayo sa isang children's hospital, specialty hospital, PCCH, Pasig City Children's Hospital, or mas kilala sa pangalang Child's Hope. So option 1 po yun, or option 2, i-expand na rin natin yung serbisyo ng PCCH para meron tayong karagdagang serbisyo na nandito sa area ng poblasyon sa Lungsod Pasig. Dahil alam naman po natin, ang PCGH sa District 2, punong-puno po talaga. Lalo na pagpunta tayo sa ER, dito rin naman. Pero talagang ER sa buong Metro Manila, punong-puno po talaga. Yung mga services natin, makita natin na may mga services na pwede nating i-expand. Mga in-demand na serbisyo medikal na pwede nating gawin dito, na pwede nating gawin habang mini-maintain pa rin yung mga dating serbisyo para sa mga bata. So, kung kaya natin gawin yun at pwede natin gawin yun, ay bakit hindi? Expand natin ang services ng ating ospital, gawin natin siyang general hospital, at para na rin na yung mga resources natin at yung ospital natin, ang talagang tututukan natin, o yung resources natin, talagang mapupunta sa mga Pasigenyo. Budget natin ang gagaling sa taxpayers ng Pasig. Dapat gamitin natin unang-una sa lahat para sa mga Pasigenyo. Sa pag-convert natin sa isang general hospital, mas matututukan natin, mas maibubuhos po natin ang resources natin para sa taxpayers ng Pasig, para sa mga pasyente na Pasigenyo, ngayon po, of all ages na po. Medyo malaking project natin, nasa 300 million po ito. Medyo malaking proyekto po talaga ito. Kita natin talagang malaki yung scope ng gagawin po natin at sa dulo, ang layunin po natin dito ay para mag-expand ng medical services dito sa ospital natin para mas marami pa tayong matulungan na pasyente tungo sa universal healthcare sa ating lungsod. Pagbalik po natin dito after 600 days, sigurado pong mas marami pa tayong Pasigenyo na matutulungan. Kaya sana sama-sama po tayo dito, magtulungan po tayo para sa kagaganda ng ating institusyon, para sa ating Pasig City Hope Medical Center. Maraming salamat at congratulations sa ating lahat. God bless po. Thank you.